Again, magandang gabi sa inyo. Um, so we'll go into the discussion now. Um, Feel free po na magtanong or mag-raise ng hands. Just give me the sign po o signal. We can stop and answer question. Mahirap po na tutuloy natin tapos merong hindi malinaw. Lahat po tayo ay kailangang sabay-sabay tayong maliwanagan ngayong gabi. Thank you everyone. Okay, this is po the ninth. We'll share the screen lang po. And again, I request lahat po sana ay meron kayong mga physical Bibles na dali lang po. Let's try it again. Um, ang bilong, nagkakaproblema lang po sa computer. Ayaw mag-share. Okay. Thank you. Okay, ito po ay for some reason po, hindi nag-share at sandali lang. One bilong. Okay, nandito na po tayo sa part 9. Pang-siyam na ano po ito natin na pang-siyam na pagkakataon natin pag-aralan ang First Book of John. Okay. Ang topic po natin ngayong gabi ay kung yung mga pagtalikod sa Panginoon, yung pagtumalikod na tayo sa pananampalataya, pag ginawa po natin ito ay ginagawa po natin ito bilang expression ng ating pagtalikod sa ating Panginoon. So, ang ating pananampalataya and also we'll turn our backs on our faith uh, and our obedience unto God. So, I encourage everyone, lalo na pa yung mga kasama natin sa iba't ibang dako ng uh, lalo na sa Pilipinas na I encourage po yung mapapag-aralan natin ngayong gabi, madidinig natin ay ibahagi nyo po. Share po nyo sa Bible studies and sa preachings dahil kailangan pong madinig ito ng lahat ng mana ng palataya. First Book of John. Okay. Napag-aralan natin last week, lalo na nung binuksan natin ang uh, chapter 2 ng First Book of John. Nasabi natin, napag-aralan natin verses 18 to 19. So itutuloy po natin yan ngayon. Okay? Ang sabi, mga anak, malapit na ang mga huling araw. At tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lamang ay marami ng Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang mga huling. Kahit naging kasama natin sila noong una,
hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. So yung verse 19 po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Sisikapin natin na maging maliwanag ito sa lahat. Okay? So sabi po, last week na pag-aaralan natin, malapit na ang mga huling araw at malapit na ang pagdating ng Antikristo. Yung pong kakalabanin talaga ang Diyos natin, kakalabanin si Kristo, nagagamitin ni Satanas na maghasik ng mga maling katuruan, ng takot, mga panliling lang sa mundong ito. Okay, so verse 19 po, let's discuss this tonight. Okay, kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin, sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin, kasama natin. Ngunit ang pagtiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Marami po tayong mawi-witness, marami tayong makikita, marami tayong madidinig, mababalitaan ng mga Kristiyano kasama sa simbahan, kapatiran, tinatawag nating brothers, sisters, kuya, ate, na bigla na lamang natin malalaman na umalis na sila ng church, tumalikod na sa pananampalataya, hindi na nila pinapanindigan ang mga pinaniwalaan nila noon, mga nadinig nilang katuruan. Yan po ay mangyayari at nangyayari na nga. At nangyari na noon pa. So patuloy ang pagtalikod, ang pag-alis nila sa pananampalataya. Sabi dito, yun daw ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. So nakakalungkot po na merong mga kasama natin sa church, mga mahigit ng marami ng mahabang panahon, mga ilang taon na, nakita natin ang pag-involve nila sa ministry, ang pagpapakita nila ng paggalang, pagsamba, at pakikinig sa mga katuruan. Pero sa huli, sila po ay umalis din at tumalikod. Hindi namang nila tinalikuran ang ating simbahan, ang kanya-kanya nating mga home churches, kundi ang ating Panginoon. Okay. Bakit nga ba sila tumalikod? Bakit sila umalis? Ngayong kasama natin silang nag-aral. Kasama natin silang nakinig ng mga preachings and teachings. Kasama natin silang nanalangin. Kasama natin silang sumamba sa Panginoon. Ngayon, malalaman natin na nangyayari ngayon dahil mayroong kadahilanan. Ang isang number one po, maraming kadahilanan po, pero ang number one kadahilanan bakit sila umaalis, bagamat nadinig nila ang katuruan, ang salita ng Panginoon, ay dahil hindi nila in-apply, hindi nila pinamuhay, hindi nila ginawang batayan ng kanilang paglakad dito sa mundong ito. So they did not obey. They probably listened, they heard, but they did not live the word of God and apply them into their lives. Okay. So magugulat po kayo na iba't ibang klase ang response ng mga Kristiyano sa salita ng Panginoon. Kaya nga maganda nung binigyan tayo ng talinhaga o Proverbs ni Jesus Christ at pinaliwanag niyang maigi doon sa talinhaga na yon kung papaano nagre-respond ang mga tao sa salita ng Panginoon. So buksan po natin doon sa parables of the sower. Okay? Alamin natin bakit sila umaalis. So Matthew 13:18 to 23, I encourage you to open your Bibles, physical Bibles, or even your electronic Bibles. Okay? Ang sabi dito, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ito po si Jesucristo, ang Jesus Christ was the one speaking these words, and he told the
the disciples at the time itong parables nito, the parables of the sower. Okay, verse 19, ang sabi doon, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. So meron daw yun daw sower ay parang naghasik ng mga binhi, mga seedlings at nahulog sa tabi ng daan. Ito yung mga taong niyaya natin sa church, sumama naman sila sa church, or nagkaroon lang ng biglang pagkakataon o parang napadaan lang. Napadaan lamang sila sa church, nadinig nila ang mensahe, ang katuruan, ang mga sharing, pero hindi nila naunawaan o hindi sila nakaunawa. So, bigyan natin yung ano po, drawings nito. Ito ang naging problema. Nadinig nila pero hindi nila naunawaan, hindi sila nakaunawa. Kaya pag ang salita po ng Panginoon ay nadinig lang natin at hindi tayo nagsaliksik o hindi tayo nagtanong o hindi tayo humingi ng tulong para maunawaan natin ang nadinig natin, maaaring pumasok sa tenga natin yon, nanatili sa loob natin, pero madaling kunin ni Satanas yan. Ano ibig sabihin na dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso? Maaaring pag-attend ng church ng isang tao ay nadinig niya na ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan, tayo ay dapat magsisi sa ating kasalanan. Pero paglabas ng church, yung nadinig niya yon kasi hindi niya naintindihan eh. Bagamat nabigkas yun o na-preach yun sa kanyang sariling dialect, nadinig niya, nagpapatawad ng Panginoon at dapat tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Pero pag hindi niya naintindihan talaga yun, ang mangyayari paglabas niya or mga ilang sandali lamang ay kukunin na ni Satanas yun. Ibig sabihin, ibubulong na sa kanya ni Satanas, hindi ka kailangan magsisi. Ang Diyos ay hindi nagpapatawad. Kasi nga, hindi naintindihan. Hindi niya naintindihan, syempre, hindi niya i-apply sa buhay niya. Kaya ang mangyayari po, kailangan talaga natin intindihin ang mga nadidinig natin. So, ang pinapag-aralan po natin pag Tuesday ay hindi lamang for information. Hindi lamang dapat yan ay madagdag sa inyong kaalaman, sa inyong libraries na nadinig nyo ang mga bagay na yon. Kung hindi, dapat maunawaan natin. Kaya nga, lagi po natin tinatanong, sino ba ang merong question? O sino ba ang merong may tanong? Alin ba ang hindi malinaw? Okay? Kasi kailangan nating maunawaan. Okay? Ang pangalawa po, i-clear lang natin itong drawings. For some reason, nagloloko po talaga yung computer natin. Again, let's clear this. Okay. So, yun naman pangalawa po, yung may mga binhi o mga seedlings na nahulog daw sa mabatong lugar. Nga sabi doon, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakadinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Kasi maraming umaattend ng church at pag sinabi ng halimbawa tagapagturo o tagapagpangaral na ang Diyos ay namatay para sa atin, ang Diyos ay ating tagapagligtas, madali silang sumang-ayon. Yes, amen po. Ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay tagapagligtas, si Jesus ay namatay para sa atin. Pero pagka dumating ang pagkakataon o paghihirap, ang sabi dito sa verse 29, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Maaring binigkas ng bibig na yes, ganun nga ang Diyos, yes, totoo, amen, ganun ang Diyos. Yung nadinig kasi parang inulit pa nila ang sinabi ng mga nangaral o ng mga nagturo.
Okay? Pero ang sabi, pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Halimbawa, sinabi na dinig nila, ang Diyos ay matatakbuhan mo kung ikaw ay nangangailangan ng tulong. God is our helper. Nung nadinig yun ng mga tao, na para daw silang mabatong lugar, tinanggap kagad nila. Kasi nga 'di ba pag hinasik mo ang binhi sa mabatong lugar, ano kagad yun, lumulusot sa mga butas at nagpapasail at madali silang mapunta sa ilalim. As if akala mo ay napunta sila sa ground at mag-uumpisa na silang umusbong at tumubo. Ganon din ang akala natin sa mga taong nakadinig kasi binigkas nila, amen, naki-amen sila, nakisang-ayon sila, at tumango sila. Pero ang sabi, pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Bagamat nadinig nila na pwede kang tumakbo sa Diyos, ang Diyos ay tumutulong sa mga taong tumatawag sa Kanya at humihingi ng saklolo. Pero ang nangyari, pag dumating nga yung kahirapan o pag-uusig, sa iba ka na tumatakbo. Kasi nga, yung tinanggap mo yon, maluwag na maluwag sa iyo pero hindi mo naintindihan, hindi taimtim sa iyong puso ang iyong nadinig. Sabi dun sa verse 21. So marami pong nangyayaring ganyan. So kailangan po ang madinig natin, kung talagang pinapaniwalaan natin, ay ilagay natin sa puso natin. Ang pananampalataya ay hindi lamang sa pagbigkas ng bibig, kundi sa sitwasyon ng katotohanan nasa ating puso. Kasi kung nandoon yon, pag dumating ang kahirapan o pag-uusig, hindi natin tatalikuran ang pananampalataya. Ngayon, ang pangatlo naman po, doon sa verse 22, ang sabi, ang lupang may matinik na damo kung saan nahulog ang ibang pangbinhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. So meron naman po mga binhi o mga seeds na talagang sa lupa nahulog at nagpasailalim, na cultivate properly at nag-umpisa na silang tumubo. Ang masama nga lamang po, naging sa paligid nila ay nagkaroon din ng mga damong may tinik. Kaya ang sabi dito, lumago nga sila, pero para silang nasakal ng mga damong nasa paligid nila. Ano yung mga damong yon? Ang sabi dito, mga alalahanin dito sa mundo o the cares of this world. Yung mga prinsipyo, yung mga attraction sa mundong ito ay maaaring kasi nasa paligid natin, hindi natin sila iniwan o hindi natin talagang itinabi. Tinalikuran ng mga bagay na yon, na na-attract tayo at para tayong nasasakal. Kaya ang mangyayari po, makakalimutan natin ang salita ng Diyos. Lalo na po, ang mga alalahanin dito sa mundong ito, o the cares of this world will be so attractive because they are attracting us to earn more money or become famous or become powerful. So iyon ang mga alalahanin sa mundong ito na pag hindi natin talagang itinabi at binigyan natin ng mas importansya ang salita ng Panginoon, makakalimutan natin. Makakalimutan natin o iisang tabi natin. Hindi na natin i-apply sa ating buhay. Kaya marami pong tumatalikod sa pananampalataya. Kaya maraming umattend sila ng church na kasama natin noon, akala natin ay lumalago, yung pala ay sa mga mabatong lugar sila ay isang mabatong lugar, or sila ay sa tabing daan, o sila ay tumubo, pero marami silang matitinik na damo sa paligid
nila. Kaya madali po silang tumalikod, iwanan ng pananampalataya at talikuran ang ating Panginoon. Kaya ang dapat po, na katulad nyo, katulad natin, Tuesdays, Sundays, Fridays, or weekends kung kailan tayo nagkakaroon ng Bible studies, pag-aaral, even our personal devotion, ay i-apply po natin talaga sa buhay natin. Ilagay natin sa puso natin at intindihin natin. Pag-aralan natin, una nating hingan ng tulong ang banal na Espiritu na sinabi naman magpapaliwanag sa atin ng mga bagay na yan. O tumawag tayo sa mga kapatiran, sa mga namumuno sa atin. Hindi po natin, wag niyo pong pababayaan na madinig niyo lamang ang mga bagay na ito. Huwag niyong pabayaan na every Tuesday ay nadidinig niyo lang ito for the sake na makita na kayo po ay attending but you're not really absorbing properly. Ang importansya po, ang goal po natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay maintindihan. Hindi lamang madinig. Yun po, the goal is for everyone to understand and that the true context or the true meaning na ating pinapag-aralan ay talagang tama. So our goal po ng mga teachers po natin, ang mga mangangaral natin po dapat ay they should be rightly dividing the Word of God. Ibig sabihin talagang ipinapangaral nila at ipinapaliwanag nila ang tunay, ang totoong context or kahalagahan or mensahe ng mga Bible verses na ating pong binabasa. Kaya ang dapat po ay yung verse 23. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. At ito pa, importante po, at nakakaunawa nito. So makikita niyo po, nadinig niyo at naunawaan. Iyon po ang importansya. Nadinig ninyo at naunawaan. Kaya ang mangyayari po, sabi dito, kaya namumunga ito sa kanilang buhay. So if you listen to the word properly and understand the meaning, the context, the precepts, the message, ikaw daw ay mamumunga. Okay? Ayan po ang sabi. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga, ang iba'y marami, at iba na may katamtaman lamang. Okay? So, hindi po magiging pare-pareho ang bunga ng salita ng Panginoon. Bagamat pare-pareho nating naintindihan, iba-iba naman po ang level ng bunga. Kasi ang sabi dito, iba'y napakarami, ang iba'y marami, ay iba na may katamtaman lamang. Ang importansya po, kahit konti o marami, ito po ay nagbunga sa ating buhay, sa buhay ninyo. Kasi wala pong silbi ang salita ng Panginoon, ang binhi ng salita ng Panginoon, o the seedling of the Word of God kung hindi ito tutubo at mamumunga sa ating buhay. Bakit po napaka-importante na namumunga tayo? Kasi ang isang hindi namumunga ay either patay, bulok, or hindi talaga tumutubo ang salita ng Panginoon sa kanya. Lahat po tayo ay namumunga. Ngayon po, let me explain po. Hindi naman po ibig sabihin na kung ikaw ay mamumunga na ikaw ay katulad ng nangaral sa iyo. Hindi ibig sabihin na ang bunga, fruit na makikita sa iyo ay kailangan ikaw ay maging pastor, ikaw ay maging misyonaryo, ikaw ay maging evangelist. Hindi po yon. Ang pamumunga na makikita sa atin ay sabi nga iba-ibang level. Merong napakarami, merong marami, at merong katamtaman lamang. God will use you according to the fruits na umusbong sa iyo. Maaaring ikaw ay isang Sunday school teacher
O ikaw ay worship leader, ikaw ay backup singer, ikaw ay tiga-timpla ng sound, o ikaw ay tiga-handa, tiga-salansa ng mga silya, ikaw ay tiga-walis, ikaw ay tiga-handa ng mga maiinom or makakain para sa ating pong fellowship lunch o fellowship dinner. Lahat po yan ay bunga. Okay? Kailangan magbunga sa atin. So, ang bunga natin ay dapat mga good works. Okay? Kasi nga, na ano na tayo, naligtas na tayo sa salita ng Panginoon, sa grasya, sa ebanghelyo. Ang kailangan po natin, ang hinahanap at ini-expect sa atin ay mamunga tayo ng good works. Okay? So, kailangan po may bunga. Yan ang importante. Kailangan merong rutas, bunga ang bawat Kristiyano. Pag hindi po nagiging tama ang kanyang paglakad o paglago sa Panginoon. Maaring tumagal siya ng 50 taon sa church o 20 years o 10 years. Pero kung wala pong bunga, delikado ito. Dahil kung magkaroon ng attraction, kung magkaroon ng panganib, kung magkaroon ng pagsubok, kung magkaroon ng malaking problema, maaari pa rin siyang tumalikod sa pananampalataya. Maaari pa rin niyang talikuran ang church. Maaari pa rin niyang talikuran ang ating Panginoon. Importante po, ulitin ko, na lahat tayo ay nagbubunga. It does not matter po na kung marami, napakarami, o kahit katamtaman lamang. So see to it po. Yan po, examinin natin ang ating sarili natin. Maring tanungin natin, 5 taon na ako sa Panginoon, 5 taon na akong Kristiyano. Ano ba ang naging bunga ko? Ako ba ay naging mapagpatawad na ngayon? Ako ba ay naging matibay na sa pagtalikod ng kasalanan? Ako ba ay talagang passionately serving the Lord? Ako ba ngayon ay talagang sinusunod, pinapag-aralan ng salita niya, nilalagay sa puso ko at sinusunod ko? Yun ay mga prutas. Prutas lamang bagamat nasa isip mo o nasa puso mo, ini-examine mo, yan po ay isang klaseng prutas na sa atin. Ang paggawa ng mabuti, ang pagiging tunay na ama, ang pagiging mabuting ina, ang pagiging talagang mabuting may asawa, mabuting anak, mabuting magulang, mabuting pagsilbi sa church, mabuting tigapangaral, mabuting tigapagturo. In any capacity po, kailangan meron tayong prutas na nakikita sa atin. Bakit po paulit-ulit ako na kailangan may prutas? Kasi po eto, magugulat kayo dahil ayaw ng Diyos ang isang Kristiyano na walang prutas. Okay? Malalaman nyo pag binasa natin ang scripture na ito na lahat tayo ay dapat magbunga. Kahit hindi pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho ng level, hindi pare-pareho ng klase ng bunga. Meron ngang marami, merong napakarami, at merong katamtaman lamang. Delikado po ang isang Kristiyanong hindi nagbubunga. Hindi ko po kayo tinatakot. Kasi po, basahin po natin. John chapter 15 verses 1 to 10. Ito po, si Jesus Christ na naman po ang nagsasabi sa atin. Okay? Sinabi pa ni Jesus, John chapter 15 verses 1 to 10 po ang babasahin natin. Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Ayun. So Jesus Christ daw po is the vine. And God the Father is the gardener. Tagapag-alaga. Sabi, ako ang puno ng ubas. Okay? Ito nakakatakot po yung verse 2. Pinuputol niya, referring to the Father, God the Father, pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga. Ayan. So that's why we must bear fruits. Kasi if you're not bearing fruits, you will be cut off. Pinuputol niya ang mga sangang hindi namumunga.
at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. So God wants us to bear fruits, and He will cause us who are already bearing fruits to bear more fruits. Ang ganda po, no? Ang ganda ng ano. Bagamat talagang nakakatakot kung hindi tayo namumunga, pero kung namumunga tayo, we know we're gonna bear more fruits because God will cause us to bear more fruits. Okay, verse 3. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Yon. Kaya maraming umaalis, tumatalikod, maalis sa pananampalataya, tumatalikod sa Diyos, kasi hindi sila nananatili sa Diyos. Ang sabi dito sa verse 4, kung mananatili tayo sa Diyos, mananatili din siya sa atin. Okay? Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili kay Kristo. Hindi kayo makapamunga. You will never bear fruit. So we need to attach to Jesus Christ, which is the vine. Sabi siya ang puno. Tayo'y mga sanga lamang. At ang God the Father is the gardener. So He will cause us to grow and bear more fruits. Okay? Tuloy po natin. Ang sabi, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ngayon po, ito po ang test ngayon. You may be asking yourself, why I'm not productive in the kingdom of God? Bakit hindi ako fruitful sa aking ministry? Maaaring because you're not attached correctly to Jesus Christ. Or you may be pretending to be connected, having a relationship with Jesus Christ, but you're not bearing fruit. Ang pangako ni Jesus Christ, ang sabi, if you are attached to Him, you will bear fruit. Sabi, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Okay? Ang hindi, verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at matutuyo. At pagkatapos ay tinitipon at iahagis sa apoy para sunugin. Verse 7, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Gandang pakinggan, no? Verse 7, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Okay, so kailangan po natin paliwanag to so you can understand this in the right context. Hindi po ibig sabihin kung kayo ay na kay Kristo, lahat ng panalangin nyo ay ipagkakaloob niya. Kasi ang sabi dito, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Okay, if you are truly born again, regenerated, and if you are truly living righteously with Jesus Christ, talaga naka-attach kayo kay Jesus Christ, ang hihilingin niyo po ay yung mga tamang bagay lamang. Hindi makasarili, hindi makamundo. No one would pray for any foolish things if that person is truly with Jesus Christ. Kaya ang sinabi dito, kung ano man ang panalangin niyo sa akin, ipagkakaloob ko. Dahil ang na kay Kristo ay tama ayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang ipapanalangin. Kaya nga nandoon ang assurance na ipagkakaloob yon ng Diyos. Kasi walang
na kay Kristo nahihingi lamang ay yaman, fame, power, the attraction of this world. No one would ask that. Okay? So, nandoon po ngayon ang katotohanan nito, ang right context nito. Kaya nga, manatili tayo naka-attach kay Jesus Christ. And if that is so, your prayers will be prayers that would please the heart of God. Prayers that would be completely aligned to the will and the purposes of God. Kaya po, yun ang sinasabi ng verse 7. Kung mananatili kayo sa akin. If you're attached with Jesus Christ, ang panalangin mo ngayon ay mga righteous prayers at ipagkakaloob yon ng Diyos sa iyo. So marami pong application ito na nagkaroon ng maring application. So kung ako'y Christian, pwede pala akong manalangin ng mga wealth and riches and fame and power and health and strength. Di po yun ang sinasabi. When you're properly attached with Jesus Christ, even your prayers are guided and enlightened by Jesus Christ and the Holy Spirit. Okay? So, ito po, verse 8. Napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. That is the reason. Ngayon nakikita natin ang reason why God the Father wants every Christian, every believer to bear fruit. Ang sabi, nandun sa verse 8 ang kasagutan. Napaparangalan. O God is glorified when you and I bear fruits. Sino ang nakakakuha ng glory? Ang ating Panginoon. Kaya nga yung prutas po ng ating ministry, ng ating paglilingkod sa Diyos, yung ginagawa natin sa church, ay kung tama po yun, kung tama talagang prutas yun, ang Diyos ang mag-glorify. And that is the test. Kung tayo talagang nakikristo, tayo naka-attach sa Kanya, we are the branches, He is the vine, and God the Father is the gardener. He's causing us to bear fruit, the fruits that will give glory to God. Verse 9, mahal ko kayo, gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, verse 10, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo, katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang ibig sa akin. That's why some people don't feel the love of God because they're not submitting and living the word of God. They're not obeying the commands of Jesus Christ. Now we can see po, itong John 15 is explaining things sa ating lahat. If we are attached, if we remain in Jesus Christ, we will bear fruits. And the one who will be glorified is God the Father. And we will have the love of Jesus Christ in us. If we love Him, His love will remain in us. Okay, so marami pa rin po. Nabasa natin nga yung 1 John chapter 2, kaya maraming tumatalikod. At umaalis na because they're not bearing fruit. And the reason why they're not bearing fruit is because they are not attached to Jesus Christ. So, importante po na naka-attach tayo kay Jesus Christ. And, ito pa, we should listen and obey the Word of God. So, naka-attach na tayo kay Jesus Christ. Ang dapat susunod ngayon ay pakinggan natin at sundin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po,
1 John 4:6. Ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral mula sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. Okay. Ang mga tamang nagtuturo ay kung sila po ay nangangaral mula sa espiritu, sa Holy Spirit ng katotohanan, ang kanila pong tinuturo ay pakikinggan. Pakikinggan nila yon. So, kaya nga po, mag-ingat tayo sa mga nagtuturo na hindi galing sa Diyos. Kaya marami pong naliligaw. Okay? So, kailangan nga, lahat na nagtuturo ay hindi lamang natin papakinggan. Kailangan natin i-test yun. Sabi nga, test every spirit. Lahat ng pinapangaral niya, lahat ng kino-quote niyang scripture ay talaga bang galing sa Biblia. So, we need to check, test the spirit. Okay? Kung ang isang tao ay talagang galing sa Diyos, ang itinuturo niya, ay tuturo niya ay tama at makikinig sila. Pakikinggan nila tayo. Ngayon, kayo po, lahat po kayo ay may opportunity na gawin ang 1 John chapter 4. You do not need to be a pastor, an evangelist, a teacher, because you can do this with your families, with your loved ones, with your friends. Ituro nyo po ang tama sa kanila. Ibahagi ninyo, i-share ninyo ang inyong pananampalataya, i-share ninyo ang mga revelation tungkol sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ituro nyo po, i-share nyo kung sino si Jesus Christ. Dahil ang sabi dito, kung ikaw ay talagang galing sa Diyos at nasa Diyos, at ikaw ay nangangaral mula sa Espiritu, sa Holy Spirit, ang mga tao ay makikinig sa iyo. Makikinig sila sa iyo. So, kaya nga, kailangan natin po ng mga taong ganito sa ating pong simbahan. Hindi mga pastor o mga ngaral, mga preachers na nangangaral sila ng mga bagay na gustong madinig ng tao. Kaya po, ang mga hindi po nangangahulugan ng mga mega churches, I'm not against big churches po, I'm not against mega churches. Ang nangyayari po kasi kaya sila mega churches, kaya marami silang miyembro, maraming umaatin at gustong umatin doon dahil ang mga nadidinig nila ay magaganda. Yung mga bagay na gusto nilang madinig. Okay? So, kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, marami po umaatin dito from different churches na galing sa Pilipinas, iba't ibang dako, it does not matter po ang size ng church. Ang importante po ay ano ba ang itinuturo mo? Tama ba yon? Ikaw ba ay nangangaral mula sa espiritu ng katotohanan? Galing ba sa Biblia ang tinuturo mo? Are you rightly dividing the Word of God? Okay? So, pag haharap po tayo sa Panginoon, it's not ang basis po ng ating gantimpala or reward ay hindi sa laki ng church. It's our obedience to the Word. Kaya po naging talagang maingat tayo sa pagtuturo. Kailangan po yung talagang pangangaral na mula sa Espiritu ng katotohanan. Dahil po sa verse 6, yung last part po ng verse 6. Kaya ako po talaga ay talagang naghahanda po talaga at kasi po laging nag-e-echo sa isipan ko yan sa ulo ko na dapat tama yung tinuturo ko. Dahil haharap ako sa Panginoon sa bawat binigkas ko na itinuro sa inyo na hindi tama, hindi ko naiintindihan. Kaya kailangan maintindihan ko muna
Makita ko muna ang tamang katotohanan ng salita ng Panginoon at tapos ibabahagi ko sa inyo. Kasi po malaki ang responsibilidad, ang accountability ng isang nangangaral at nagtuturo. Ganun din po kayo. Dapat po na every opportunity ay magkaroon kayo ng pagkakataong ibahagi ang inyong pananampalataya, ang inyong faith. Kailangan lamang po tama ang itinuturo ninyo. Okay? No, hindi po ngayon nangangahulugan na lahat ng itinuturo natin ay magkakaroon ng bunga. As long po, ito po ang importante, as long, kailangan pong siguraduhin natin na tama ang tinuturo natin. Tama ang ibinabahagi natin. Now, Jesus Christ po, pwede natin siyang i-describe as the greatest teacher, the greatest preacher, the greatest exhorter. Kasi po, maraming mga taong tumalikod pa rin tumalikod sa church, iniwanan ng pananampalataya. Ang kadalasan po, bine-blame natin, sinisisi natin ang namumuno, the pastor, or the leaders. Hindi po laging ganun ang sitwasyon. Kahit po tama ang tinuturo ng pastor, kahit po tama ang tinuturo ng teacher, ng preacher, hindi po rin kasiguruhan na walang tatalikod, na walang aalis ng church. Kasi po, even Jesus Christ po, yun nga, 12 lamang ang tinuro niya. And He's the greatest preacher, the greatest exhorter, the greatest teacher. Pero may tumalikod pa rin sa kanya, di ba? Tinalikuran pa rin siya ng isa. Na siya na nga, na Diyos na nagturo. So, hindi po natin laging biniblame ang teacher, preacher, pastor sa mga tumalikod ng church. Kasi po, maaaring ang fault, shortcomings ay doon na sa tao kasi hindi niya pinamuhay, nilagay sa puso niya, na inintindi niya talaga ng maiging-maigi, inunawa niya, hindi niya ginawa yun, kaya tumalikod pa rin siya. Okay? So, ang sabi nga doon sa John 6:60-66, ito po si Jesus Christ, sabi, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang tinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito? Okay? Kahit na wala nang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga tinuturo niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang sinasabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik na sa akin? Sabi ni Jesus Christ, ako nga face-to-face. Face-to-face na Bible studies, face-to-face na nagtuturo sa inyo. Hindi pa rin kayo sumusunod. E paano kung umalis na nga ako? Kung umakyat na ako sa langit? Hindi na ako makapagturo sa inyo ng face-to-face. Kaya nga sabi, paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumaitaas na pabalik sa aking pinanggalingan? Ngayon, binigyan naman tayo ng helper. Kaya nga verse 63, ang sabi ni Jesus Christ, ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero, verse 64, pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa kanya. Ayan po, a graphic description. The one who turned his or her back on Jesus Christ is a traitor. Sabi dito, traidor ang tumalikod kay Jesus. Hindi na nagsumampalataya sa kanya. Okay? Ang bigat po ng description.
Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Okay? Verse 66, ito po ang nangyari. Jesus Christ po Si Jesus Christ maraming umalis sa kanya. Ang sabi verse 66, mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Was Jesus Christ an ineffective teacher or preacher? No, he was not. He was a perfect teacher, the greatest teacher, the greatest preacher, the greatest exhorter, God himself who have spoken to men, but men still turn their backs on him. Ano ang mga dahilan ng mga taong to bakit sila tumalikod kay Jesus? Dahil nabigatan sila sa mga tinuturo. Dahil mahirap na. Ang sabi dito, mabigat ang tinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito? So if you find that what we teach and preach at churches, Tuesday Bible studies, o tayo mga nangangaral sa ating pong mga kanya-kanyang home churches, it does not matter po kahit alisan tayo ng tao, that as long as we make sure na ating pong tinuturo ay tama ayon sa Biblia, kahit dahil po si Jesus Christ himself ay tinalikuran, inalisan, people walked out on Jesus Christ. It's not always a reflection po ng nagturo o namuno. It's the people who will turn their backs because they do not understand the scripture or they find it difficult. They find it difficult because they don't want to obey. Ayaw nilang sundin. Kasi ang isang katuruan na handa kang sundin, hindi mabigat yan. Kaya mabigat kasi you're not willing. You're not ready to obey and submit. Yon, kaya mabigat ang nangyari sa tingin nila sa mga itinuro ni Jesus Christ. So sa ating pong church, we would never hesitate to preach and to teach hard things. Mga mabibigat na bagay tungkol sa kasalanan, pagsisisi, impyerno, paghuhusga ng Panginoon. We would never hesitate to preach and to teach those things. Kahit po talikuran tayo ng tao. Okay? Marami pong tumalikod kay Jesus Christ. Sabi po sa verse John 2:22, at sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at Anak. Okay, so those who would deny that Jesus Christ is not from God or He is not Christ, sila po ang mga sinungaling. Sila ang mga nagtuturo na kailangan iwasan natin, bantayan natin sa ating pong mga simbahan, sa ating paligid, sa ating pamilya, sa ating pong loved ones. Okay? So we have to make sure that we're preaching the right Jesus, we're preaching the right words, we're preaching sa pangunguna po ng Holy Spirit. Ngayon po, hindi natin sisisihin ang ating sarili kung merong hindi nagbunga o merong mga tumalikod. Mag-ingat tayo sa ating pong mga itinuturo. Okay? At yung mga tumalikod po, ito nakakatakot. Kasi mga tumalikod sa ating Panginoon, mga tumalikod sa pananampalataya, iniwanan ng church kasi ayaw na nila ng mga katuruan ng church dahil mabigat daw at mahirap sundin. Ang nangyayari po, sila pa ngayon ang humihikayat sa iba na umalis na rin. Sila pa ngayon ang nagtuturo ng kamalian. Sila ang nagtuturo ng kasinungalingan. Silang mga tumalikod na silang mga antikristo na sila ngayon ay naging mga false teachers. Ang sabi po sa 1 John 2:22, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga mandaraya sa inyo.
They would turn their backs on God. They would turn their backs on Christ. They would probably remain for a while sa church. Why? To deceive and to entice others, na parang hikayatin nila ng iba na umalis na rin, talikuran ng Panginoon. Kaya bantayan po natin yon at mag-ingat tayo doon sa mga bagay na yon. Dahil po, sabi sa warning sa Acts 20 verse 30, darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo. So within the church, some of them would turn their backs on God but would remain in the church and would teach false doctrines, mga katuruan. Kaya nga sabi, darating ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. They would entice others not to obey, not to follow God anymore, but instead follow them. So marami pong lumalabas nito ngayon. Kaya yan po isang nakakadagdag. Kaya marami ngayong tumatalikod na sa church. Tumatalikod sa pananampalataya. They're not living the scripture. They're not obeying the scripture. And they are letting themselves to be deceived by those who turn their backs on God. So I would stop din po sa pagkakataong ito to give others the opportunity to ask question para doon po sa mga hindi pang malinaw na diniscuss natin ngayon, give you an opportunity po to ask question. So ganyan po ang nangyayari ngayon. Maraming tumatalikod sa Diyos, tumatalikod sa simbahan, tumatalikod sa kanilang pananampalataya, simply because they are no longer attaching themselves to Jesus Christ. They're no longer recognizing Him as the Christ. They're not obeying His words. And they are simply becoming hearers of the word only. Sabi din nga dun sa una natin mga nabasa, nadinig nila pero hindi nila nilagay sa puso nila, hindi nila naintindihan. Kaya pagdating ng testing times, they would just leave their faith, turn their backs on their faith, turn their backs on God, turn their backs on Jesus Christ, even deny Him. Yan po ang nangyayari sa paligid natin. Kaya po, magandang malinawan natin to at maintindihan nyo that this is happening. So we need to be careful. We need to be obedient to the Word of God para hindi tayo malinlang. Okay po. So I would stop there again in asking everyone, giving anyone an opportunity to ask questions sa ating pong napag-aralan ngayong gabi. Thank you po. Again, I always take it na silence is an expression of na naintindihan natin ang ating napag-aralan kasi nga wala pong nagko-question. Thank you po, Pastor. Ha? May naintindihan po ako sa... Wala naman po akong tanong pero may naintindihan po ako sa mga sinabi niyo po. Thank you po. Thanks, Ray. Thanks, everyone. Yun po ang ano natin, pakay po natin Tuesday. It's not to give you information po, but for you to understand ang nangyayari sa paligid natin na itinalaga ng nakasulat sa Biblia para po maintindihan natin ngayon. So again po, if anyone has question na hindi po ayaw niyo pong magtanong ngayon, you can always ask po even after the study natin ngayon. Okay? But for now, again, kung wala na pong question, wala na maidadagdag, it will be good po to close in prayers. So we'll ask Cherry to close us in prayers before our good nights and our benediction. Good evening po. Let us put ourselves in the loving presence of God.
O sana, O Lord, papuri sa iyo, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga nagawa naming kasalanan sa araw na ito, sa aming mga pagrereklamo, sa aming mga pagdadamot, sa mga sama ng loob. Patawad, Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. At naway, patuloy kaming sumunod sa iyong mga kagustuhan at kautusan. Thank you, God, for calling us tonight. Salamat, Lord, sa pagkauhaw, sa aming pagkauhaw na mapag-aralan pa lalo ang iyong mga salita. Salamat, Lord, sa napakalinaw na paliwanag ni Pastor Noel sa mga verses ngayong gabing ito. Thank you, Father God, sa wisdom ni Pastor Noel na ibabahagi sa amin tuwing Tuesday ng gabi. Thank you, Lord God. Panginoon, nawa kami maging mga binhi na patuloy na lumalaki at lumalago. Itanim mo po kami, Lord, sa fertile na soil. Itanim niyo po kami sa soil na magbibigay sa amin ng maraming bunga. And keep pruning us, Lord. Keep pruning us so that we will continue to bear fruits. Please remain in us, Lord. Please keep holding us. If there are times na lumalayo kami sa inyo, please keep holding us. Please, so we'll always remain in you. Nawa, Panginoon, maipamuhay namin ang iyong mga salita. Patuloy naming maunawaan ang iyong mga salita. At sa aming mga munting paaraan, Lord, maipamahagi namin, may share namin ang mga salita na aming natututunan sa every Tuesday Bible study or sa mga discipleships, Lord. Lord God, you are the potter. We are giving you our lives, oh Lord. So please continue to mold us in your image and likeness. Please do not let us go if we are tempted. If we are tempted to focus on worldly things and we forget to focus on serving you. Panalangin ko rin, Lord, na please listen to all our prayers. Lahat po kami ay may mga pangangailangan, may mga kagustuhan. Please listen to our prayers, Lord, and tulungan niyo po kami sa aming mga kalusugan, Panginoon. Tulungan niyo pong patuloy kaming mauhaw na malaman at mapag-aralan ng iyong mga salita, Lord. Thus tonight, give us peaceful night so we will be able to be ready tomorrow, Lord. I ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Thanks, Sherry. Thanks for the beautiful prayers. Thank you.